Bagyong Francisco nananatiling isang malakas na typhoon habang kumikilos sa karagatan ng Philippine Sea. Signal number 2 maaring itaas sa ilang mga lugar dahil sa lawak at lakas na sakop nito, habang ang kasunod na bagyo na malapit na rin pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR na may international name na Tropical Storm Higos. Patuloy ang paggalaw nito patungo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na maaring maging sanhi ng malalakas na ulan at bugso ng hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin ang direksyon at lakas nito. Lalakas rin ba ito bilang isang super typhoon category? Magandang araw Pilipinas. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Wednesday, June 24, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Mga kababayan, patuloy nating binabantayan ang Bagyong Francisco na nanatiling isang malakas na typhoon habang kumikilos sa karagatan ng Philippine Sea. Bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa alimang bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin itong pinapalakas ang hanging habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan, malalakas na hangin at mapanganib na kondisyon sa karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, isa ring tropical system o tropical storm na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaari maging sunod na bagyo sa mga darating na araw. Sa pinakahuling lagay ng Bagyong Francisco, ang sentro ng mata nito ay namataan sa layong 330 kilometro silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito ang napakalakas na hangin na umaabot sa 175 kilometers kada oras malapit sa sentro at may pagbugsong umaabot hanggang 215 kilometro kada oras. Ang central pressure nito ay nasa 940 hectopascal, indikasyon na nananatili itong isang napakalakas na bagyo. Patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran o northwestward sa bilis na 10 kilometers kada oras. Umaabot naman hanggang 360 kilometro mula sa sentro nito ang lawak ng malalakas hanggang bagyong lakas ng hangin. Bagamat bahagyang bumagal ang pagkilos nito, nananatiling organisado at malakas ang sirkulasyon ng bagyo habang nasa silangan ng extreme northern Luzon. Kaya narito ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1. Sa kasalukuyan, nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga susunod na lugar. Sa lugar ng Batanes, northeastern Cagayan, kabilang ang Gonzaga at Santa Ana. Silangang bahagi ng Babuyan Island, kabilang ang Babuyan Island, Didicas Island at Camiguin Island. Sa mga lugar na ito, posible pa ring maranasan ang hangin na sa pagitan ng 39 hanggang 61 kilometers kada oras. Ayon sa Pag-asa, kung sakaling magkaroon ng malaking pagbabago sa galaw ng bagyo patungong kanluran, posible sana itong itaas sa signal number 2 ang ilang lugar sa Batanes at Babuyan Island. Subalit sa kasalukuyang galaw ng Bagyong Francisco o Typhoon Francisco na mas pahilagang kanluran, unti-unti nang bumababa ang posibilidad na naturang senaryo. Mga kababayan, bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas, may dala pa ring pag-ulan ang outer rain bands ng Bagyong Francisco. Ngayong araw hanggang bukas, inasahang 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa lugar ng Batanes at Cagayan. Samantala, bukas naman, Batanes pa rin ang inaasahang makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Ang mga ganitong dami ng ulan ay maaring magdulot ng localized flooding, pag-apaw ng maliliit na ilog at pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking lugar. Habang nananatiling malakas ang Bagyong Francisco o Typhoon Francisco sa Philippine Sea, patuloy rin itong hinihigop ang moisture mula sa karagatan na nagpapalakas ng southwest monsoon o hanging habagat. Ngayong araw, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique. Bukas naman ay posibleng maranasan din ang kaparehong dami ng ulan patuloy sa Palawan, Occidental Mindoro at Bataan. Habang mula Huwebes hanggang Biyernes ay posibleng maranasan ang malakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro kasama ang Zambales at Bataan. Mahalaga tandaan na mas mataas pa rito ang maaring maitalang ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan itong mga nakaraang araw, mas mataas na rin ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar.
Mga kababayan, dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng malawak na sirkulasyon ng Typhoon Francisco, marami pa ring lugar na makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw at sa mga susunod na araw, maaring maranasan ito sa karamihan ng Luzon, karamihan ng Visayas, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Davao Occidental at Davao Oriental at iba pang kalapit na lalawigan. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat lalo na sa mga aktibidad sa dagat at mga lugar na lantad sa malalakas na hangin. Isa sa pinakamahalagang babala ngayon ay ang kondisyon ng karagatan na nanatiling umiiral ang gale warning sa Hilaga at silangang baybayin ng Northern Luzon. Umaabot hanggang 4.5 metro ang taas ng alon sa silangang baybayin ng Batanes, silangang baybayin ng Babuyan Island, northeastern coast ng mainland Cagayan. Sa ganitong kondisyon, delikado ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayuhan din ang lahat ng mangingisda at marino na manatili muna sa ligtas na pantalan habang hindi humuhupa ang hangin at alon sa inyong lugar. Mga kababayan, habang nakatutok ang marami sa Bagyong Francisco o Typhoon Francisco, may isa pang weather disturbance na sinusubaybayan ng International Weather Agencies. Ito ay isang tropical storm Higos o dating LPA06C na nasa loob ng Philippine Monitoring Domain na. Sa kasalukuyan, hindi pa ito direktang banta dito sa ating bansa. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor dahil maaari itong magkaroon ng pagbabago sa lakas at galaw sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pa ring direktang epekto ang sistemang ito sa alimang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy itong lumalakas at kumikilos habang ito'y nasa karagatan ng Pasipiko, na ang dating binabantayang sama ng panahon ay isa na ngang tropical storm na tinatawag nating may international name na Higos. Sa pinakahuling datos, ang lokasyon nito ay nasa layong 2,305 kilometro silangan ng Catanduanes. Nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay pa rin ito ang hangin na 65 kilometers kada oras at may pagbugso na umaabot na ng 84 kilometro kada oras. Kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran o west-northwest sa bilis na 22 kilometers kada oras. Mga kababayan, sa kasalukuyan, sa ngayon ang tanong ng marami, magiging bagyong Gardo na ba ito? Sa kasalukuyan, wala pa ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit kung magpapatuloy ang kasalukuyang direksyon nito at makapasok sa ating PAR sa mga susunod na araw, ito ay bibigyang local name na Gardo. Ito ang magiging ikapitong bagyo sa ating bansa ngayong taong 2026 at pangatlong bagyo naman ngayong buwan ng Hunyo. Sa ngayon, masyado pang maaga upang sabihin kung magkakaroon ito ng direktang epekto sa ating bansa. Ngunit mahalagang bantayan ang galaw nito dahil maaari nitong palakasin ang habagat. Magdudulot ng marami pag-ulan, makakaapekto sa kondisyon ng karagatan at magiging susunod na malawak na weather system na babantayan dito patungo sa ating bansa. Kaya naman, ano ang dapat nating abangan sa mga susunod na araw? Una, ang paglabas ng Typhoon Francisco sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Inaasahang lalabas na ito sa ating PAR sa Huwebes ng gabi o kaya naman sa Biyernes ng umaga. Pangalawa, ang posibleng pagpasok ng Tropical Storm Higos sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang track nito, maaari itong maging susunod na bagyo na tatawaging Gardo. Ang ikatlo naman ay patuloy na pagpapalakas ng hanging habagat o southwest monsoon. Kahit walang direktang landfall, maaari pa rin magdulot ng malawakang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya mga kababayan, patuloy po tayong umantabay sa daily updates ng mga bagyo na nakapaligid sa loob at labas ng ating bansa. Asahan na ang posibleng pagbabago sa galaw, lakas ng bagyo sa mga susunod na araw. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa panahon ng mga bagyo, pag-ulan at iba pang kalamidad, naway manatili tayong handa, mag-ingat at nagtitiwala sa gabay at proteksyon ng ating Panginoong Hesus. Patuloy po tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon na patuloy tayong ingatan at gabayan ang ating sarili at ang ating pamilya ng ating Panginoon.
At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Patuloy nyo rin pong i-share ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan para sa lagay ng panahon sa araw na ito. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.